Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-4 ng Abril. And welcome po sa lahat ng mga tagapagsubaybay ng Salitang Law, ang salita ng Diyos na gumagabay at nagbibigay liwanag sa ating buhay. Ang Ebanghelyong pong paminilayan natin sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 5, mga talata 31 hanggang 37. Ito po ay pumapatungkol sa mga pumapatotoo or mga witnesses sa tunay na pagkatao ni Jesus bilang anak ng Diyos. Nariyan po una si Juan Bautista. Ikalawa po, yung mga gawain mismo ni Jesus na nagmumula sa Ama. At ang ikatlo ay ang banal na kasulatan, lalo tigit ang lumang tipan. Sa madaling salita, ito po yung mga ebidensya iniharap ni Jesus sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya, lalo tigit yung patungkol sa Kanyang pagkatao at sa Kanyang kaugnayan sa Diyos Ama. Noong nakaraang buwan po, napansin ko po sa mga seminarista na abalang-abala sila sa paggawa nila ng research paper. Mayroon po isang grupo ng mga seminarista na ang kanilang research paper ay patungkol po sa isang uri ng uod na kung tawagin po ay African night crawlers at Indian glowworms. Tinanong ko po sila, yung mga grupo ng seminarista nito, kung ano po ang maitutulong ng mga uod na ito sa ating buhay o kaya naman sa ating kalikasan. Ayon daw po sa kanila, sa kanilang research na ginagawa, sa experiment na kanilang ginagawa sa pagtutuklas, itong daw po yung mga uod na ito ay ginagamit sa tinatawag nating vermin composting. Isang paraan po ng paggawa ng organic fertilizer na kung saan ang dumi ng mga uod na ito ay maaaring gamiting pataba sa mga halaman. Ang pwede lamang po kainin ng mga uod na ito ay dahon, papel, kahit po yung mga sanga ng puno, maliban lamang po sa plastic at bakal. Pagkatapos po nila ipresenta sa akin yung mga ebidensya, yung experiment na ginagawa nila, andyan po unang-una yung mga basura na pwede po kainin ng mga uod. Ikalawa, yung matabang lupa na may halong dumi ng mga uod. At pangatlo, yung malulusog na halaman. Ito po yung mga ebidensyang ipinakita nila na itong uod na ito ay kapaki-pakinabang po, lalo tigit sa ating kapaligiran. Doon ko po napatunayan ng araw na yun mismo ang ganda ng kanilang experiment o yung kanilang pagtuklas. Katulad ni Jesus, sa ating ebanghelyo, alam po niyang marami ang hindi naniniwala sa Kanya. Lalo na sa sinabi niya kahapon sa ating ebanghelyo kahapon, na ang Kanyang Ama ay patuloy sa Kanyang gawain hanggang sa kasalukuyan. Kaya kumbaga ito yung naging dahilan kung bakit nais siya ipapatay ng mga Hudyo, sapagkat ipinapantay niya ang Kanyang sarili sa Diyos. Kaya inilahad ni Jesus na kung siya lamang po ang magpatotoo sa kanyang sarili, marami po ang hindi maniniwala. Subalit, sa ating pong ebanghelyo sa araw na ito, inilahad ni Jesus ang lahat po ng mga witnesses o yung pwedeng magpatotoo sa kanyang tunay na pagkatao. Una po, nariyan si Juan Bautista, ang pagpapatotoo ni Juan Bautista. Nariyan din po ang pagpapatotoo ng gawain ni Jesus na nagmumula sa Ama. At lalo tigit, nariyan po yung pagpapatotoo ng banal na kasulatan, lalo tigit, yung lumang tipan. At ito po lahat ay mga ebidensya na nagpapahayag ng tunay na pagkatao ni Jesus bilang anak ng Diyos. Ito po yung mga saksi, ebidensya na si Jesus nga po ang tunay na Mesiyas na hinihintay ng lahat. Alam niyo po minsan mga kapatid, nangyayari din po ito sa ating buhay na minsan tinatanong din natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Lalo na kapag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, problema, o kapighatian sa buhay na para bang wala ng solusyon. Minsan tinatanong natin, mahal pa ba kaya ako ng Diyos? At minsan ang mas malala po dito, tinatanong natin, meron nga ba talagang Diyos? Pero sa ating po mga tao, itong mga katanungan po ito ay is a valid question, right? Pero para po sa Diyos, dapat huwag na natin itanong ang mga iyan. Bakit po?
sa dami-dami ng ebidensya at pagpapatotoo na ating pong naranasan sa ating buhay patungkol sa kabutihan ng Diyos, I think, sapat na ito para tayo pong lahat ay lalo pang sumampalataya at mas lalo pa pong mahalin ang Diyos. Mga kapatid, nariyan po yung biyaya ng buhay, biyaya ng pamilya, biyaya ng kaibigan, biyaya ng kalusugan, at marami pang iba. Hindi pa ba ito sapat para magpatotoo sa ating buhay na tayo pong lahat ay mahal ng Diyos at siya lamang po ang tugon sa lahat ng katanungan sa ating buhay? Sabi nga po ni Santa Teresa ng Avila, ang Diyos lamang ay sapat na. God is enough. Solo Diyos, basta. Mga minamahal kong kapatid, hindi po masama ang magtanong. Pero nawa po sa bawat pagtatanong na ating ginagawa at habang tayo po ay nililiwanagan o naliliwanagan sa hiwaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ay sana po mas lalo pang lumalim ang ating pagmamahal at pananampalataya sa ating Diyos. Muli po mga kapatid, pagpalain kayo ng ating mahabagin at patuloy na nagmamahal na Diyos.